Ito po ang development naman sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, International Criminal Court. Nako, natalo na naman sila. Ang isa ho sa pagkatalo ay yun hong petisyon para ma-disqualify yung dalawang ICC judge na pinagdududahan ng kampo ni Duterte na hindi daw parehas. Kaya nagpetisyon silang ma-disqualified ito pero hindi po tinanggap. Katunayan, pinanindigan pa ng ICC na hindi pwedeng ma-disqualified yung kailang dalawang judge at ito po ay kanilang mananatiling judge ng kasong human rights violation or itong kinakaharap, crime against humanity ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, on record, natalo na naman ang abogado at si Duterte sa ICC. Ang dami na pong mga motion, petisyon at suggestion ang nireject ng ICC judges at mismong ICC o pamunuan ng ICC. Ang inaabangan na lang po na isang petisyon na nabibitin pa kung kailan ito didesisyonan ay yung jurisdiction. Pagka po, ito yung pinaka-aabangan Pag nagdesisyon ang ICC na sila ay merong jurisdiksyon, wala na. Hindi na makakalabas si Duterte. Kasi pag meron silang jurisdiksyon, ibig sabihin yan, tuloy ang trial sa September 23. At habang tinatrial ang ganitong kaso, nakakulong. Yan po ang totoo yan. Kaya kayo pong mga DDS, mga followers ni Duterte, sa halip po na mag-fake news kayo at manlin lang kayo ng mga impormasyon, inyong ipagdasal na lang at sabihin nyo sa inyong abogado, gawin ang trabaho, magpakagaling. Lahat ng petition at motion niya, sablay. Diba? Lahat ng kanilang request, hindi ho na-aproban. Ang isa na lang ay itong pinaka-controversial na jurisdiction. Pag ito ay nireject ng ICC, tuloy na ang trial, hindi talaga makakalabas si Duterte. Kasi nga ho, ang ganyang kaso ay kulong ang sitwasyon. Di ba? Yun po yung development yan. Okay, magagalit. Baka nililin lang kayo ng mga kampo ng mga Duterte. Nakala nila yung nananalo sila, akala nila makakalabas si Duterte. Lahat ng sinasabi nila hindi totoo. Kasi ang totoo ay kung anong sinabi ng ICC judges at desisyon ng ICC mismo, yan ang nasusunod. So itong pinakahuli na binaliwala, ibinasura ang kailang petisyong mag-disqualify yung dalawang judge, hindi po pinakinggan ng korte. Ibig sabihin, mananatili yung dalawang judge na pinapaalis ng kampo ni Duterte. Yan ang move ng abogado ni Attorney Nicholas Colpman. Ang dami na sinasabi niya. Mukhang isa pa mga statement pa rito, mukhang namana sa mga abogadong Duterte supporters, kung ano mga sinasabi, pang politika Pati ba naman yung una sinabi nito nung nakaraan lang? Ang totoo daw prosecutors ay ang nasa Malacanang sa Pilipinas. Ano yun? Parang presidente ang totoo daw prosecutors. Anong kinalaman ng Pangulong Marcos din sa kasong yan? Hindi pa sa presidente yung maging kaso ito ni Digong. Ang Pangulong Marcos at ang gobyerno ay sumunod lang sa warrant of arrest kaya siya hinuli at turnover sa ICC. Binagbibintangan ng abogado ni Duterte na ang totoo daw prosecutor ay taga Malacanang. Kalokohan. Hindi yan yung argumento para manalo ang kaso. Hindi yan ang argumento para makumbinsi ang korte na mapakawalan ng kliyente mo, attorney, ano ba yung pinagagawa mo? Ay kayong mga pamilya ni Duterte, bakit yan ang abogado nyo? Delikado ang inyong pamilya pagka ganyan ang abogado. Sa halip na pumukus sa ebidensya kung paano labanan, sa halip na pumukus dun sa kanyang trabaho bilang tagapagtanggol ni Duterte, ang kanyang ginagawa isyong political sa Pilipinas, pinakikialaman, nakikisawsaw, at saka yung ginagalit mo yung mga judges. Isipin mo, pinadidisqualify mo yung judge. Delikado yan. Kung ano-anong mga petisyon, nireject, wala. Delikado ho ang sitwasyon pagkaganyan. So, yan ang totoong update. Kung ang sinasabi ng mga vlogger at mga abogado ng mga Duterte dito sa Pilipinas, sila yung nananalo at si Duterte makakalabas na, kasing dilim at labo ng sabaw ng pusit yan. Hindi yan mangyayari ngayon. Kung inyong naintindihan. Ito, walang personalan issue lang. Sinasabi ko lang yung totoo. Base sa nangyayari.
Hindi makakalabas si Duterte kung ganyan ang galaw ng kanyang abogado at ganyan ang paninindigan ngayon ng mga senador ng mga ICC judges. Any comment, reaction sa malayang pagtatalakay? Welcome po. Sunod na ating pag-usapan, balikan natin ang issue dito sa Pilipinas. So, eto na nga. Padami ng padami talaga ang kaso ni Sara Duterte. Hindi ito batikos, ito yung totoo. Meron siyang nakabinbin na disbarment case sa Supreme Court dahil sa kanyang maaaring paglabag sa batas, kaya may nagpetisyon mawala ang kanyang lisensya. May nakabinbing pananakot at kasong sedition sa DOJ. Meron din siyang nasasangkot din siya, nababanggitin ang kanyang pangalan diyan sa ICC. Okay? At ngayon meron pa siyang kaso na may kaugnayan sa perjury, bribery, plunder. Dahil nga ho dun sa Office of the Vice President at DepEd Secretary ng panahong yon na pinagdudahan na illegal ang operation. Another case yan. So, plunder, inciting to sedition, pananakot dahil nagtangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at saka sa ICC. At ngayon nga ang pinakamainit, isasalang na siya sa impeachment trial dahil sa betrayal of public trust, graft in corruption, at marami pang iba. Yan ang talaga hong nangyayari. Hindi yan tinatalakay ng kailang mga vlogger, ng kanilang mga kasamahan kasi yan ay totoo, kaya ayaw nila. Binabaliktad nila ang sitwasyon. Kaya kayong mapapansin yung mga ibang gumagawa ng mga content, puro drama lang, puro gimmick lang, puro pasakalye lang, para lang makakuha ng views at subscriber. Pero tingnan mo, walang kalaman-laman pag inyong pinakinggan. Walang argumentong matino. Puro fake news, puro panlilin lang, for views only. Ako hindi. Sasabihin ko yung totoo. Gusto ko yung mga nanonood at nakikinig sa akin matalino, mas matalino sa akin. Gusto ko yung manonood, nakikinig sa akin, madagdagan ng kailang kaalaman. Ayaw kong maging bobo sila na katulad ng iba. Hindi ako katulad ng iba dyan, mga nagbabalita. Kahit na mali, paninindigan, para lang malin lang, para lang makuha ang views, mapaniwala yung mga tao sa mali. Ay, hindi po ako ganon. Meron akong paninindigan, meron tayong kredibilidad, at paninindigan kung anong tama. Kung anong tama, sasabihin ko, yung hindi naniniwala, siguro na sa kabilang bakod. O anti-Marcos, o anti kung ano man. Pro Duterte, pro Sara, pro kung ano, ay bahala kayo. Ako, ang aking mga topic sa lahat ng oras pagkakataon sa aking mga channel, Mike Abi Opinion at MA Pinoy TV, paninindigan ko sinasabi ko. Ayaw ko ng fake news. Ayaw ko ng hindi totoo. At hindi ko gagawin lukuhin ang aking mga followers, viewers at subscribers. Hindi tayo katulad ng iba. Kahit alam nilang mali, ibabalita. Kahit alam nilang mali, aangguluhan ng kunwari totoo para makuha yung audience, makuha yung views, makuha yung subscriber. Kaya kayo naguguluhan. Hindi po sa akin. Sa akin, pag naniwala kayo, at nakinig kayo at nagsubaybay kayo, kayo ang makikinabang. Hindi ko kayo lilinlangin. Yan ang ating paninindigan. Sasabihin natin ang totoong update na balita, totoong balita, at hindi tayo sasabay sa katulad ng iba. Panlilin lang, pambubudol lang, for views only, ay hindi natin gagawin yan. Manatili kayo, paninindigan natin ang ating ginagawa dito sa aking mga channel. Please like, share, subscribe kung hindi pa.